Okay, kumusta sa inyo mga gulong gang? Ngayon, pag-uusapan natin ang tawag dito, level of damage or severity ng damage sa gulong. At ngayon dinala ko dito yung mga pako nakalagay dito. Yan. At papakita ko sa inyo yung mga karaniwang nakadali sa mga gulong. Syempre kinolekta ko dito yung mga nagpagawa sa amin. At kinolekta ko yung mga karaniwang nakakapako sa gulong nila or common na nagiging dahilan ng pagkaputos ng gulong. Number 1 is ito. Number 1 ito, pako. Simula tayo sa pako. Yan. Ilalagay ko siya sa E-tier. Bakit sa E-tier? Kasi smooth surface. Ang pako kasi, yan, kapag smooth ang surface, hindi nyo malalaman na napako na pala gulong nyo. Dahil doon sa smoothness niya, walang ridges, walang thread. So, hindi siya ganun kadelikado sa gulong. Kasi smooth naman siya. Ang magiging delikado lang dito is yung tip. Ayun, kapag hindi siya pointy, pwede nitong maitulak yung palayo dun sa other layers of ply, magiging dahil ng pagka-obro ng gulong. So, masasabi ko, itong ganitong, smooth naman siya. So, okay lang. Kaso lang, hindi siya pointy yung tip. So, D-tier yan. Dito siya. I hope nakikita nyo, medyo malabo. Ito pa, pako rin. Yan, pointy. So, E-tier. Doon lang yan. And ito yung halimbawa na ito. So, ito, nung napako yung gulong, hindi naramdaman nung may-ari yung effect. Kaya makikita yung dulo, halos wala na siyang ulo. Doon na lumabas yung indication na sumisingaw. So kung may ulo pa to, hindi to mararamdaman ng may-ari. Hindi malalaman ng may-ari na may butas pa na gulong niya. Dahil nga, smooth yung surface nung pako. So hindi ulang lalabasan yung hangin. Kaya dito ulit siya sa E-tier. At ito rin, pako, kaso nga lang curved ito. Naging kurbado yung pako niya. Pointy, oo. So, hindi siya severe, hindi may hiwalay yung ply. Pero dahil sa curvature nito, kada ikot ng gulong, pwedeng mabugbog yung gulong at maging cause ng hiwalayan. So, may lalagay ko pa rin siya sa D-tier. Bakit hindi sa C-tier? Kasi nga, smooth siya at ang naging dahilan lang is yung itsura niya, form niya, which is naging L-curve. Ito rin, L-curve. Ang delikado nga sa ganito, wider. Ito makikita nyo, wider yung area niya. Hindi siya pointy. Ito rin, hindi pointy. Ayun, no? So, at problema, dahil nga L-shape siya, kada ikot ng gulong, mabububog yung gulong nyo, pwede maging dahilan ng pagkasira sa gulong. So, C-tier. Delikado po yan. Delikado ang ganyang klase ng bakal. Di ko alam kung anong pako. Dito pako pero ano siya, tawag dito. Para siyang projectile or parts ng kung anong machine. Number 2, ito. Number 2, ito. Yung threaded pero wider surface. Makikita nyo. Ayun, hindi siya pointy. So, kagaya ng sinabi ko, pag pointy is pwedeng may hiwalay yung ply. At ang problema dito, threaded siya. So, ibig sabihin, hindi kagaya ng pako na smooth. Hindi siya sisingaw agad. Pwede nyo pang may uwi sa sakyan nyo. Ito, threaded. So, delikado to. Ilalagay ko to sa B-tier. Ito rin ito. Medyo mahaba to. Pero, parehas lang naman siya. D-tier. Karamihan sa mga nakapako dito, puro ganun, no? Ano? Puro mga non-pointy. Threaded. O, threaded agad. Mapapansin nyo, no? Pag sa pako, wala na siyang ulo. Pero ito, may head pa. Pero, di ba? Ibig sabihin nun, dahil nga sa thread, nararamdaman na agad ng may-ari na may butas yung gulong sumisingaw. Kaya, meron pa siyang head. Sa pako, magagamit mo na magagamit hanggang sa mapudpud yung ulo ng pako, doon lang sisingaw, doon na nalabas yung singaw. Ito rin, pointy. Ay, hindi siya pointy. Wider surface, so dito siya sa B-tier. Karamihan sa mga nakapako, puro wider surface. Ito naman, threaded rin naman siya. Compare dito sa B-tier,
hindi siya ganun ka wider. So, pero dahil nga sa thread nito, yan. Dito yan. Sa C tier. Ito rin. Ito meron siyang thread pero hindi kagaya na ito na hiwalay yung ridges. Ito parang pino yung ridges niya. So, pero syempre, wider surface. Tingin ko ano to Allen wrench, yung ginagamit sa motor, tambucho ng motor. So, panigurado yung may-ari nito, kapitbahay nila, motor shop. C tier. Okay? At ito, pointy ito. Pointy, pako siya, pointy, pero may ridge. So unlike tornilyo, unlike dito, ito kasi pwede nga maiwala yung ply. Ito naman, pointy. So, hindi niya may itutulak yung ply kasi concentrated yung force or yung stress doon sa single point. So, magkakaroon ng puncture pero hindi magkakaroon ng hiwalayan sa ply. So, D tier. Karamihan ganun rin, Meron matataba pero pointy. So, okay lang yan. Pointy, at pointy. Yan, Karamihan sa mga ayan, ito, almost pointy. Nakikita nyo ba yan? Almost pointy. So, dito yan. Sa C tier. Yan. Ito naman wider pero pointy pa rin. So, okay lang yan. So, D tier. Yan. At meron pa dito naman. Pag-usapan naman natin yung mahabang pako kagaya nito. Smooth. Drill bit yan. May thread sa dulo pero smooth dito. So, sabihin natin bumaon siya somewhere dito. Ayan, ganyan. Ito yung inner tire. Ganito, smooth yan. Hindi yan sisingaw. Pero ang problema na ito, dahil nga napakahaba niya, kung low profile yung gulong nyo, at ma-flat yung gulong nyo, low profile pa, matatamaan nito yung rim. At mahal ang rim. Sobrang mahal. So, masabi ko, anything na mahaba, ito rin mahaba to. Yan. So, hindi naman siya ganun ka-severe kung makakadali ng gulong. Hindi siya severe. Pero, ang dahilan lang yan is matatamaan yung rim nyo. Mahaba siya kung low profile gulong nyo. Kung motor, yan. Yan, delikado yan. Pangalawa, ito tira mo sa pito ng interior. So, hindi siya pointy, wider surface. May thread at mahaba rin. So dito pa rin yan. Bakit ko nasabing hindi siya sa S tier? Well, kasi meron akong sinisave. Isa sa pinakadelikado talaga yung S tier. Hold on, magsimula naman tayo. Ito pa. Ayan. Ito yung sa kadena ng tricycle or motor. Smooth siya. Meron na siyang reach sa dulo. Pero smooth naman. So, E tier. So, hindi siya ganun ka-delikado. Oopsie. Come on, focus. Yan. Para makita. Pasensya na, hindi ko napansin kanina Pero yun, okay na siya ata. Ayun, okay. At siyempre, okay lang. Ito mahaba, pero pointy. So, saan siya? B tier. Bakit? Makakasira siya ng rim. Pero hindi naman ganun sa severe sa pagkatama sa gulong. Kasi nga, pointy naman siya. At siyempre, dito na tayo sa last. Ito, blade to. Saan to? Sa S tier. O bakit ko nasabi? Nasa S tier. Smooth pero wala naman thread. Bakit nasa S tier? Kasi pag-uusapan natin dito yung effect niya sa thread or dun sa string or belt ng gulong. Ang bawat gulong kasi meron yan layers ng ply. Kapag yung layers ng ply na yon, sabi natin yung buong layer ng ply na yon naputol o nagkaroon ng cut, wala na, hindi na maililigtas ang gulong nyo. Ang pwedeng option dyan is either palitan nyo ng gulong or vulcanization process. Pero yung vulcanization process, napakahirap gawin niya, lalo na kapag ito ang nakadali. Pangalawa, ito rin, may kita nyo. Ewan kung saan ito galing, siguro sa electric cigarette. May pangalan pa siya, Pink Delight. Siguro sa e-cigarette to, panigurado sa e-cigarette to. So may kita nyo, thin, manipis yung edge niya. So kapag napako gulong nyo, pwede magkaroon ng cut. Pwede maputol yung belt or yung nylon string. May kakaroon ng effects sa structural integrity ng gulong. So dito siya. So wala akong example dito ng graba or bubog or bato. Pero
Ang bubog kasi, ganun rin, kagaya ng epekto nito, matatawag siyang S-tier dahil sobrang severe ng tama ng bubog. Hindi siya kayang i-patch or kahit yung mushroom patch. Alam naman natin sa naunang video, pinakita ko yung dalawang klase ng cold patch. Yung universal patch, yung bilog lang. Meron naman yung mushroom patch na meron parang buntot. Okay? So kapag ang damage is line, cut, kagaya niyan. Yan, medyo wider siya. Wider. So, cut ang magiging injury ng gulong. Hindi siya kaya ng mushroom patch. Kaya ang mga professional technician ang ginagawa, vulcanization. Pero napakahirap nun. Napakahirap niyang gawin. Maski ako, iniiwasan ko yung vulcanization process kasi unang-una, hindi ko alam yung temperature control ng bawat gulong kasi yan. Meron niyang thickness. Pag mas makapal yung gulong, requires higher temperature. Pag mas manipis yung gulong, lower temperature. Kaso nga lang, kapag lower temperature at hindi nag-match dun sa thickness ng gulong, ang mangyayari dyan is hindi luto or hilaw. So, magsisimula ka naman. So, trial and error ang mangyayari. Sobrang tagal nun. May inip si customer. Kung masyado namang mainit yung gulong, pwedeng masunog yung gulong nyo kung manipis yung gulong. So, karamihan yung mga higher temperature, ginagamit siya sa mga truck kasi makakapal yung gulong na yun. So, napakahirap ng process ng vulcanization. Kaya iniiwasan siya ng lahat ng technician. Kahit professional technician, iniiwasan siya. Kasi napakahirap niya talagang gawin. Kaya universal patch or cold patch ang ginagamit. Ang nangyayari lang, kung ganito nakalaki yung gulong, doon lang ginagamitan ng mushroom patch. Yung parang, sinabi ko nga, yung patch na parang may buntot. Pero pagdating dito, hindi na yan. Magpaalam na kayo sa gulong nyo kasi yung rarity na technician na mag-aayos ng gulong nyo na kapag ay nakapako, napakababa. Okay, so tatanggihan talaga kayo ng technician kasi napakahirap niyang ayusin. Lalo na is, kagaya nga sinabi ko, kung magkaroon ng tire blowout at magkaroon ng road accident, pwedeng madama yung technician dyan. So, ang technician ayaw nila ng liabilities. Ang ginagawa nila kapag ganito na nakapako, di-deny kayo sa service at hindi kayo papayagang hindi gagawin yung gulong nyo. Ang isasuggest, palit gulong na. Oo, mahal yun, pero mas mainam na yun kasi mas ligtas yun. Siyempre, dito sa Pilipinas, napakamahal ng production ng gulong. Kaya yung iba, ang ginagawa is nagtitipid. Yung kahit ganito na nakakapako, pinapagawa pa nila. So, masabi ko lang is delikado po yun. Kapag ganito nakapako, ang isuggest nyo sa technician is vulcanization process. Kung hindi niya kayo pagbibigyan, tatanggihan, okay lang yun, mas maganda safe kayo. Okay, kasi delikado po ang kapag ganyan nakapako. Anyway, in conclusion, summarization, kita natin sa E-tier is yung mga pako at yung mga smooth punctures. D-tier is yung may mga pointy but threaded lines or sa mga smooth pero curved line. Sa C-tier, yung makikita nyo, yung pinakamaninipis, wider pero thin kasi pwede magkaroon ng possibility of cut, mahiwa yung belt. At kapag nagkaroon ng ganon, structural integrity, pwede. Pero low naman siya kumpara dito na pwedeng magkaroon ng, hindi naman mapuputol yung ply, pero pwedeng magkaroon ng separation na kung saan yung ply is magsiseparate. Pwede magkakaroon ng ganon at mauoblong ang gulong nyo. Number 3. Letter A-tier is yung mga mahaba at threaded lines kasi hindi naman severely naapektuhan yung gulong pero ang naapektuhan nito yung rim nyo. So, pwede masira yung rim. At S-tier, anything that is thin and sharp. Yun, kagaya yan. Pati bubog, graba, or mga bato, yan, delikado yan kasi nakakaputol siya ng string or ng belt. So, S-tier, hindi na siya nare-repair, hindi na siya patchable. Pwede siyang i-vulcanize pero i-analyze siya ng technician kung wala ba nagkaroon ng cut. Pag may nakita siyang possibility of cut sa belt, wala, palit gulong na, goodbye. O sa S-tier, rim lang naman na naiapektuhan dyan. So kung medyo mayaman-yaman kayo, pwede kayong bumili ng bagong rim. B-tier is separation of ply and repairable. So, unrepairable, possibility of repair, kasi rim lang na naapektuhan yan. Possibility of repair, unless oblong na gulong nyo. Higher possibility of repair, yes, highest possibility of repair unless na lang sa sidewall. And
E-tier, always repairable yan. Pag E-tier, always repairable. Basta smooth line. Okay? And, nga pala, honorable mention, kung pag-uusapan naman natin sa form of repair, ang smooth puncture, mahirap i-repair. Bakit ko nasabi na mahirap i-repair? Kasi wala siyang ridges. Unlike sa tornilyo, meron siyang ridges na pwede magkaroon ng uneven puncture. So, yung parang wear and tear dun sa puncture ng gulong is magsisilbing anchor. So, kapag halimbawa, vulcanize natin, nilutuan natin, yung vulcanizing gum, kakapit siya dun sa ridges na iniwan ng tornilyo. So, ayun yung magsisilbing anchor. So, para sa technician, mas madaling ayusin ang sa D-tier at C-tier kasi nag-iiwan sila ng ridges na kung saan pwedeng mag-anchor yung vulcanizing gum. Pero pag dito napakahirap niya, kaya karaniwan ang ginagawa dito is patch. So pag dito patchable, dito naman vulcanization. Anyway, yun lang. At I hope natuto kayo and see you next time.